Gulay kayo dyan, gulay! Tuyo kayo dyan! Magandang umaga po, ni Maria. Pabili ako ng isang baril tayo. Oh, Pakundo, nakauwi ka na. Kamusta pag-aaral? Ayos lang naman ho. Oh, sakto. Ito na ang huling balot ng tuyo. Oh, ito mo. Salamat ho. O kuya, andiyan na pala. Mabuti na po't nakauwi na kayo. Kamusta pang pag-aaral? Ayos naman, Marcelo. Oo nga pala. Nakasalubong si Aling Maria kanina. Nitong pauwi ako galing sa Marcelo. Nagbebenta ng tuyo. Bumili nga ako para sa atin ni mami. Sakto kuya, nung napadaan ako kanina sa palengke, dumaan ako si Doña Teodora. Binigyan niya ako ng tsokolate na pwede natin gawin champurado mamaya. Bilang pasasalamat raw sa pagtulong ko sa kanya magbuhat ng kanyang mga pinamili. Ah, ganun ba? Sige, ayos yan. Ako magpapasalamat sa kanya bago ako lumuwas sa Lipang Maynila. Inaaresto ka namin sa salang pag-aalsa laban sa mga praile. Paumanhin mga Ginoo. Ngunit hindi ko po nalalaman ang inyong mga Babae, tigil! Sumama ka! Bitawan niyo ako! Siya nga pala, huwag mong kakalimutang magdala ng pagkain para sa magkakapatid na merkado. At bukas, makakabili ako ng suman sa pagbalik ko sa paaralan. Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Kuya, sandali! Piniwala sa mga Pilipino! Wala kang karapatan! Hoy, bitawan niyo siya! Wala siyang ginagawang masama! Nagiging lamang siya para sa kanya ikabubuhay! Salamat sa iyo, Pakundo. Ipaliwanag mo nga sa mga tao na wala akong ginagawang masama! Aliete! Ang taong ito ay nagpapalaganap ng mga maling impormasyon na tumutuligsa sa mga turo ng mga praile. Kaya siya ay pinadakip sa bisa ng kapangyarihan ng mga gobernador general at ng Espanya. Kaya kung ikaw, kung ayaw mo madakip, tumigil ka sa pagtulong sa mga ireheng ito. Tabi! Hindi na tama ang mga pangpipin ng Espanyol niya. Sa mga Pilipino walang kalaban-laban. Mga warasanang Pilipino, ikinukulong at pinaparusahan ng walang basihan. Hindi na ako papayag na gano'n na lang lagi. Wala tayong magagawa, kuya. Silang may kapangyarihan. Kung gustuin man natin, wala tayong magagawa. Hindi sa wala tayong magagawa. May magagawa tayo kung tayo kikilos, pero hindi ito yung tamang panahon. Huwag mo man napasin yung mga nangyayari niyan, Marcelo. Mag-aaral ka muna na mabuti. At habang ginagawa mo yon, makakaasa ka na ako sa departan ng lagi. Tandaan mo yun. Huwag kang mag-alala, kuya. Nagsisikap ako mapagtapos. Pinapangako ko yan. Oh, Igor, nagsabi sa akin ng iyong nakakatandang kapatid na siya daw ay muling luluwas sa Maynila para mag-aral. Gusto lamang sana kitang kamustahin at mag-isa ka na namin sa iyong tahanan. Huwag po kayong mag-alala, Doña Teodora. Simula naman po nung umalis ang aming itay, ay kanina po akong kasama si Kuya sa bahay. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiya magsabi sa amin ha. Ang aming tahanan ay laging bukas para sa inyo. Sige po, salamat po, Doña Teodora. O siya, sige na, ako lamang ay pupunta sa bayan para mamili. Kung gusto mo, sa amin ka muna mag-almusal, andon si Don Francisco, sabihin mo lamang ay ako nagpapunta sa iyo. Sige po, maraming salamat po ulit. Oh Marcelo, napadaan ka ata dito. Magandang umaga po, Don Mercado. Pinapunta po ako ni Doña Teodora para makapag-almusal sa inyo. Ah, ganun ba? Sige, walang problema. Una ka na muna sa bayat, isusuga ko muna tong baka. Simula pa noon, matalik na magkakaibigan na ang aming pamilya at ang pamilya Mercado. Kaya't magkakamag-anak na ang aming turingan. Magkakaklase rin sina Kuya at Kuya Pasiano, kaya't matagal na kaming nakikipagsalamuha. Ate Neneng, may paparating. Sino kaya yun? Matanong ko lang, may mga nagsasabing ang iyong kapatid daw ay nakipagtalo na naman sa mga Gwardiya Sibil.
Totoo ba yun? Opo, dinakay po si Aling Maria na pagbintang po si siyang isang areya. Gusto naman po namin tumulong, pero wala po kaming nagawa. Panginoon kong mabagin. Diyos ko po, sila'y patawarin. Mga Espanyol na iyan. At ang iyong kapatid din, matapang at handang paglaban ng mga naaapi. Kaya ikaw, iho, mag-iingat ka. Dahil hindi lahat ng gulo ay dapat mong lutasin. Dahil minsan, mas mainam nang hintayin lumipas ang bagyo. Tay, ano lang yung sinasabi mo kay Marcelo? Bata pa lamang siya at hindi pa dapat niya iniisip yun. Kaya Marcelo, huwag mo munang isipin yun at kumain ka muna ng ayos. Gustuin ko man pong tumulong sa mga katulad ni Aling Maria. Ngunit wala po akong kapangyarihan para gawin iyon, sapagkat ako isang mag-aaral pa lamang. Ayos lang yan. Alam ko namang madami kang matutulungan sa iyong paglaki. Sisiguraduhin ko po. Anim na taon na ang nakalipas. Nakapagtapos na si Kuya sa sekundarya at ngayon ay siya naman ang sumusuporta sa akin sa pag-aaral. Ganon pa rin ang pamumuhay. Simple, masaya, marahas, magulo, at walang hustisya. Kaya na? Mga komrade, bilang isang miyembro ng Asosasyon de los Filipinos, ikinagagalak ko na sabihin sa inyo na ang bagong gobernador general na mamumuno sa isla ay walang ibang kundi si Don Carlos Maria de la Torre. Salud! Sinulong niya ang Rebolusyong Religyoso sa Espanya. Wawasin natin ang bagong panahon sa makikinig ng utak sa konserbatibo ng basura ng kasaysayan. Ito na ang hinihintay nating lahat, mga komrade. Isang pinuno liberal. Oh, Padre Burgos, ako'y nagagalak na pinunlakan mo ang aming imbitasyon sa pagpupulong na ito. Magandang umaga naman po, senyor. At magandang umaga din po sa inyo, mga senyores. At maraming salamat po pala at Don Castro sa pag-imbita niyo sa amin sa inyong salo-salo. At inimbitahan ko din po pala ang dalawa sa mahuhusay kong estudyante sa universidad. Buenos dias, señores. Buenos dias, senyores. Buenos dias. Matanong ko lang, mga iho, nagbago na ba ang mga libro de teksto ng universidad? Ano na ang wikang tinuturo nila ngayon? Sa wika natin pa rin po, senyor. Sa wikang abogasya, ano pa bang wikang ginagamit? Castellano, senyores. Yun na nga po ang pinagtataka namin, senyores. Bukod sa mahirap pa ipaliwanag ang wikang Latin, maraming ideya ang nababansot. Salamin lang din naman ng wikang yan ang makalumang pananaw. Don Pepe, mga estudyante mo baga ang mga ito? Ha! Napapagalataang may natututunan sa'yo. Halikihit mo po. Maraming salamat po, senyor. Para sa dating Gobernador General, Carlos Maria de la Torre. Leche ka! At para sa bagong Gobernador General, Rafael Izquierdo, hijo de la grandísima puta! Pedazo mierda! Malas! Mukhang hindi matutupad ang pangako ng La Gloriosa Revolusyon sa Espanya.
hindi na ako magugulat. Ang reformang inaasahan ng marami, hindi yun ireregalo na lang ng basta-basta. Kung ganyan, gracias Espanya, puta! Ngayon, kung hindi ibibigay, pues, dapat inaagaw. Papa, paano? Kailangan mo na para sa... Hindi, Don Castro. Di ba may nabanggit ka noon na isang bagong batas ni Izquierdo? Yung tungkol sa mga sundalo? Ayon kay Izquierdo, ang mga tanging sundalo lamang ng Espanyol ang hindi kailangan magbayad ng buwis. Ang mga tubong Pilipinas lamang ang kailangan magbayad. ¿Puedes de contarme qué aprendiste en nuestra última clase? Mahirap intindi ng wikang hindi atin, hindi ba? Tama ka lang. O sige, kung sa gayon ay aking uulitin na lang ang aking katanungan sa wikang ating naintindihan. Maaari nyo bang ulitin sa akin ang mga inyong napag-aralan sa ating nakalipas na klase? Buen camino, maaari mo bang itong ulitin? Ay, Burgos, kung inyo lang po nakita ang mukha ni Padre Constantino, ay tiyak na matutuwa po kayo. Mahis kayo sa aking klase. Ngunit napalitan ko mga pinagkagagawa nyo sa mga prideng nagtuturo sa inyo. Kung hindi ko pa napakiusapan ng mga rektor ay baka nasuspindi na kayo sa inyong mga pinagkagagawa sa liberalismong inyong pinaglalaban. Maghinay-hinay naman kayo sa inyong mga pinaggagawa. Ayoko masakripisyo ang inyong kinabukasan dito. Este es el primer principio de la ley. Hacer y promover el bien y evitar el mal. Todos los principios de la ley natural se basan en esto. Santo Tomas de Aquino. Pati Burgos, katigin ko pa naman ay may natutunan pa ako. Buti na yan. Hindi ko pa rin nanilimot ang mga ginawa. Padre, mukhang oras na para masaya ng mga praile. Tigil mo yung naiisip, Facundo. Hindi ko nagugustuhan iyan. Pero maiba tayo. Wari ko hindi nyo kasama si Buen Camino. Alam nyo ba kung nasan siya? Susunod po yun, may ginagawa lang panandalian. Oh, Marcelo! Ayos ka lang? Oo. Pinungot lang po. Ano ba inipan mo? Isang babae, magulo ang paligid, at mga bagay na hindi ka nais-nais. Bawangot lang yan, huwag mo muna masyadong isipin. Sige po kuya. Ako po yung mag-aanda ng almusal natin. May pupuntahan lang ako, Marcelo. Babalik ako para sa almusal. Sige po. Maasahan nyo kung ayos na ang ating almusal. Kasi isa lang tayo. Magandang araw, kapatid. Magandang umaga din. Ito ang plano na ipinapabigay sa'yo. Sinisigurado mo ba na kaya mo itong gawin ng maayos? Ito ang nararapat at hindi ito maaaring pumalya. Balitaan mo na lang ang mga pangyayari sa dyaryo. Sige, aasahan ko yan. Hanggang sa mali. Oh, Marcelo, nakapagkain ka na pala. O kuya, maupo ka na. Oh, ba't ang dami mong kumain ng pagkain? Makikikain kasi din si Doña Teodora, kaya dinamihan ko ng luto. Ah, ganun ba? O sige, maupo ka na. Kakain na tayo. Cut na. Uy, may
maayos ang pag-aalis sa Cavite dahil hindi nakasunod ng mga sundalo sa Intramuros. Hindi tatagal at mahanapan nila ako ng butas. Hindi ako papayag na ganun dinalaan. Silencios, orden! ¿Puedes explicar el arresto? Gran reunión, vienen los amigos. Llevar un montón de balas y pólvora. No! No es como ustedes. Las balas y la pólvora significan dinero. Silencio, Padre Zamora. Pero ang ibig sabihin nun, para pang sugal. Sandali! Hindi nyo pinakikinggan! Sandali! Cuando fuimos a casa del Padre Gómez, les llevamos una caja cubierta con una sencilla lona. Lo abrimos y vimos armas y municiones dentro. Itong Padre Gomez ba na ito ay ang kaparehong Padre Gomez rin na sangkot sa iba pang sabwatan mula pa noong kapanahunan ni Padre Pedro Pelaez? Sí, su señor. Kagalang-galang na hukom. Sila kasabalingan na yon. Nos arrestate. Simplemente no nos diste la oportunidad de presentar un manifiesto. Te lo advierto, Padre Burgos. Ang hinihingi lang naman namin ay ekwalidad, progreso. A este juez le llamamos Señor Francisco Zaldúa. Señor Francisco Zaldúa, ¿cuál fue su participación en el motín de Cavite? Cuéntanos todo lo que sabes al respecto. Solo seguí órdenes. Yo no lo organicé. Solo estoy pasando información, instrucciones. ¿De dónde vinieron las instrucciones? ¿Quién ordenó esto? Padre Burgos. ¿Conoce al Padre Burgos? Sí. Él es preludio de todo esto. Nunca vi vivido. Hombre mi vida. Nunca vi vida. ¿Sino ka? Este tipo de juicio. Este es una farsa. Mentira. Este es todos mentira. Isang kasinungalingan itong pagdilitis na ito. Dinala nyo kami rito nang walang formal na akusasyon, na walang matibay na ebidensya. Ito ba ang hustisya ng Espanya? Mga Ginoo, wala akong kasalanan. Pagtutunan lang ako. Wala akong kasalanan. Napagutusan lang ako. Sila ang mga martir. Ang paring mga walang kasalanan.
Wala akong kasalanan. Requiem Veteranman Donais Domini et Lux Perpetua Sed Deis Espiritu Sancti. Amen. Wala kami kasalanan! Mga inosente kami! Ba't kailangan namin mamatay ng ganito? Wala silang kasalanan! 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 Wala! Incluso el mismo Cristo es inocente. Facundo Di Maano, inaaresto ka namin sa salang pagtulong sa mga pag-aalsa sa Cavite. Lumabag ka sa batas ng Espanya, kaya sumama ka sa amin. Kuya. Marcelo, tandaan mo to. Mawawala ka ng panandalian. Pero huwag mo kakalimutan na pagbalik ko, mas magiging mas malaya tayo sa kamay ng mga kasila. Maaari tayo mabuhay na mas mapayapa. Hintayin mo lang ako. Hindi, kuya. Takpin niya yan. Huwag kang mag-alala, Marcelo. Babalik ako. Pagbutihin mo yung pag-aaral sa Espanya, Pepe. Kailangan pagbalik mo dito, isa ka musay at ganap na doktor. Makakasa ka, Kuya Toto. Kundi dahil sa iyo ni Ate Sisa at Ate Neneng, hindi ako makakapunta ng Madrid para ipagpatuloy ang aking pagmemedisina. Mag-iingat ka palagi, Pepe. Huwag mong kaliligtaan na sumulat sa amin, ha? Pangako po, ako po ay magsusulat para ipaalam sa inyo na ako'y nasa Madrid. Kaya humayo na at baka mahuli ka pa sa barko. Kami na rin bahala magsabi kina Inay at Itay na ikaw ay nakaalis na. Sige po, mauuna na po ako. Sana. Minamahal kong ina, tatay at aking mga kapatid. Ako ay ligtas na nakarating sa Madrid at kasalukuyang sinusulat ang liham na ito sa Universidad Central de Madrid. Maraming mga bagay na dapat pang matutunan sa medisina na maaaring makatulong sa ating bansa. Kaya't narito ako para mas makakuha ng karagdagang karunungan sa larangang ito. Nagmamahal, Pepe. Padre, padre. Padre, ¿has visto esta novela? No, ¿por qué? En esta novela se describe que el liderazgo de los sacerdotes en Filipinas es incorrecto y abusivo. Es una mentira. Un ilustrado la escribió, padre. Quien sí que lo haya escrito es un filibustero, mándenlo a la cárcel. Sí, padre. Matapos ang aking pag-aaral sa Europa, maganda rin bumalik sa lugar na aking pinanggalingan.
Marcelo! Oh, Pepe! Dito na pala. Tuloy ka muna. Nagagalak akong makita kang muli. Kamusta ang buhay dito sa Pilipinas? Kung ako yung tatanungin, maayos naman. Pero sa'yo, hindi gaano kaganda. No Lumitangere, na may pangalang Rizal? Pagkakaalam ko, ikaw lang nag-iisang may pangalang Rizal dito sa amin. Ikaw lang ang may kakayahang makapagsulat ng nobelang ganito. Hindi kaya magalit sa'yo ang gobyernong Espanyol. Wala sa aking plano na itago ang pangalan ng sumol sa libong iyan. Sinulat ko lamang ang katotohanan na nangyayari sa bansang ito. Isa kang matapang na Pilipino, Pepe. Mas makakabuting ikaw ay laging ligtas. Sa aking palagay, kung ikaw ay manunuluyan sa mga karatig bansa, mas may hirapan ng Espanya na ikaw ay matuntun. Salamat, Marcelo. Akin ikukonsidera ang iyong sinabi. Mag-iingat ka, Pepe. Mas maraming namulat sa iyong mga sinulat. May tiwala akong mas marami kang matutulungan sa iyong mga ginagawa. Salamat sa tiwala, Marcelo. Mga Ginoo, salamat sa inyong pagpunta sa ating La Liga Pilipina. Inaasahan ko sa inyong pagpunta ay magkakaisa tayo ng isang layunin, ang mapagkaisa ang mga Pilipino, kunin ang reforma sa Espanya, at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa pamumuno ng Espanya. Ginoong Jose, ang iyong mga ideya at layunin ay hindi hamak na kamangha-mangha. Ngunit hindi ba napapanahon na nabawasan natin ang mga kahilingan at simulan natin ang aksyon? Tama. Dapat lang. Walang magagawa ang reforma kung iniisip ng mga Espanyol na tayo ay basura sa bansang ito. Andres, ang lakas ay ginagabayan ng karunungan. Sangayon kami. Hindi handa ang ating mga kasama laban sa mga Espanya. Ang pagkakaisa sa mga Pilipino ang kailangan natin unahin at ang kanilang edukasyon. Karunungan ang magbibigay liwanag sa kalayaan. Tama si Pepe. Kung magtutulungan tayo, mas mapapalinaw ang ating panawagan sa Espanya. Ngunit hanggang kailan pa kami maghihintay? Tama, hanggang kailan? Tamang panahon. Hanggang kailan tayo maghihintay? Ang bawat araw na paghihintay ay magigipagdurusa lamang na ng ating mga kababayan. Ginoo, ang inyong mga layunin ay tama. Ngunit lahat ba ay sumusunod dito? Paano natin matatamasa ang kalayaan sa mga Espanyol? Sumasangayon naman ako sa iyo, Andres. Hindi ko di mapagkakailang hirap natin nararanasan sa mga Espanya. Ngunit, ang paggalaw ng walang plano ay magdudulot ng ating paghihirap, tama ba? Tama. Ngunit kung dadating ang tamang oras, makasangayon ka ba na kami matutulungan mo sa utang? Kung para sa mga Pilipino, ay maaasahan niyo ako. Pero mga Ginoo, paano natin mapapalakas ang nalito? Paano natin masisigurado na ang mga tao sa bubaga ito ay tuloy kakaatan? Tingnan mo na naman ang nangyari sa tatlong paring partido. Sa Cavite, noong naudlot ang pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa Espanya. Ginoo, pakiwari ko'y may laman ng iyong mga paratang sa kabila ng katotohanan ng iyong mga sinasabi. Hindi ba totoo naman? Hindi rin naman talaga natin masasabi kung sino ang tunay sa hindi. Albesto. Posibles West 2. Sandali, mahihirapan lamang tayong mapalakas ang La Liga kung pagtutuunan natin ito ng pansin. Nakakasigurado ako at ang mga sangay sa La Liga ay sumasangayon na ating pagpanatiliin ang mga Pilipino upang makamit natin ang tunay na kalayaan. Di ba, Delvelat? Kasama mo ako kung kapatid. Lopez, siyang tunay. Maestro, Mainak, Francisco, para sa bayan, Olivares, sumasangayon ako sa iyo. Rizal? Sa pagbibigay karunungan sa mga Pilipino, ating ipapakita sa mga Espanyol at tayo ay isang bansang nagkakaisa. Hindi dahil sa pwersa, ngunit dahil sa isip at isang layunin. Ginoo, nakikita ko ang liwanag sa iyong mga salita. Ngunit, ang apoy sa aking puso ay nananatili. Kung darating man ang araw
Kailangan natin gamitan ng dakas. Pinagdarasal ko at ang aking mga kababayan na kami gamayan ng Diyos sa aming haharapin. At sana, ang ating pagkakaisa ang maging simula ng ating inaasam. Mabuhay ang samahan! Mabuhay ang La Liga! Mabuhay! Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, malapit na matapos ang iyong paglilitis. Napatunayan na ang kaso mong sedisyon at rebelyon laban sa Espanya. Anong masasabi mo bilang iyong depensa? Sedisyon? Rebelyon? Ang aking sandatang dala ang aking panulat na pluma. Reforma. Hindi pa hihimagsikan ng aking sinimulan. Gayunpaman, ang iyong mga sinulat ang nag-udyok sa mga Pilipino upang mag-alsa. Dahil sa iyong pagkahuli, lalo lumakas ang grupo ng mga katipunan. At dahil sa iyo, at sa mga sinulat mo, ang dugo ng mga Pilipino ay dumadanak sa kalupang ito. Katipunan? Huh? Ako? Huwag ka na magmaang-maangan. Ang sisihin niyo ay mga taong desperadong itinataboy ang inyong kalupitan. Desperado? Ang nais namin mga Pilipino ay kaliwanagan, hindi digmaan. Kalokohan! Liwanag? Ako ba ay yung niloloko? Sa kabila ng iyong mga hangarin, ikaw ay uhusgahan. Ang Gobernador General ang nagpautos ng iyong kamatayan. Kung ang kamatayan ko ang gigising sa diwa ng aking mga kababayan, matupad lamang ang aking hangarin, handa akong harapin ito. Pues magkaisa kayo sa kamatayan. Nagpapakadakila ka hanggang sa kamatayan. Ibibigay ko sa iyan. Pero tandaan mo kapatid, hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Mamamatay ako nang hindi nasisilayan ang liwayway ng kalayaan. Ngunit, kung ito ang mag-iilaw na daan tungo sa kapayapaan, ay naway gabayan ng Diyos ang aking kaluluwa at ang bayang aking iiwan. Kamusta na? Okay naman po, Supremo. Sa bandang bahagi ho nating norte, okay naman po. Sige, patawag mo lahat ng kapatid natin. Sige po. Mga kapatid! Pinapatawag na tayo ng Supremo! Kapatid, narinig mo yun? Tinatawag na tayo ng ating Supremo. Tayo na't pagtungo roon. Narinig mo ba yun? Parang tinatawag na tayo ng Supremo. Tingin ko nga. Tara na, tara na. Narinig mo ba yung tawag ng Supremo? Tara, paunlakan natin ng tawag ng Supremo. Tara. Kapatid, saan na yung patungo? Kay Supremo. Ay siya, tara. Tayo. Kapatid, ang tungo nyo. Kapatid. Patungo pa kayo ng Supremo. Tara. Nasaan si Marcelo? Pinuno. Anong balita sa labas, Marcelo? Walang mga gwardiya sibil, malinis sa mga kalye. Maraming salamat, Marcelo. Mga kapatid, nabalitaan nyo na naman na ang aking matalik na kaibigan na si Jose Rizal ay pinipiit
at pinahatulan ng kamatayan ng mga Espanyol dahil sa kanyang mga dikain. Ngunit, hindi ba si Ginoong Rizal ay laban sa himagsikan? Ano ang ating gagawin? Totoo, ayon ni Rizal na madugong laban dahil siya lamang ay gumagawa ng reforma. Ngunit hindi natin maitatanggi na lahat ng ginawa ni Rizal ay nagpapatuloy ng ating laban, mga kapatid. Ngunit, paano tayo magtatagumpay sa kanilang mga hukbo at armas? Huwag kang matakot dahil meron akong plano. Supremo, ano ang iyong pinaplano? Ang tapang ng bawat Pilipino ay ang ating sandata. Sa 29 ng Agosto, susugudin natin ang El Polvorin sa San Juan del Monte at kukunin natin ang mga kawal natin na mga Santa Mesa at sa Santolan, pati na rin ang pulbura na gagamitin natin pag himaksikan. Ngunit paano kung sugudin tayo ng mga Espanyol? Ipaglalaban natin ang ating bayan, buhay man ang ating kapalit. Ngunit Supremo, handa na ba tayo sa pag-aklas? Paano pag tayo ay nabigo? Ang dugo ng ating mga ninuno mula kay Lapu-Lapu at sa mga mandirigma ng ating bayan ay nananatiling nananalaytay sa ating mga ugat. Para sa ating inang bayan, sa ngalan ng Diyos, ito na ang ating panahon. Ang araw na ito ay nagsisimbolo ng ating kalayaan. Kaya ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayong ipaglaban ang ating inang bayan? Oo, handa na kami! Kasama mo ako, Supremo! Tama! 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 Sa bayan! Tama! Ang sedolang ito ay ang tanda ng ating pagkaalipin. O sino pa rin ang may hawak nito ay sumusunod sa batas ng mga Kastila. Ngunit ngayon, hindi na tayo magpapasakop. Itaas sa mga sedula! Punitin ang sedula! Ito ang sigaw! Ang sigaw ng pugad lawin! Mula ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga mandirigma na lalaban para sa ating kalayaan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Napipiligiran na kayo ng katipunan. Sumuko na kayo. Mga punyeta! Mga Pilipino sumusunod sa mga utos ng Espanya! Hayaan mo na sila, Marcelo. Hindi! Sumusunod lang sila sa utos ng Espanya. Tama na yan. Supremo! Ano yun? Supremo! Nabalik ka. Nandiyan na ang mga kawal. Mabuti naman. Tara na. Tara na. Teka. May paparating. Kuya Pakundo! Marcelo! Kuya! Kuya Pakundo, matagal na tayo hindi nagkita. Anong nangyari sa'yo? Nakatakas ako sa pagkabilanggo at nagtago ako sa mga karatig bayan. Galing sa paitan. Papalit-palit ako hanggang sumapi ako sa ukbo ng mga Tipunero para ipaglaban ng Pilipinas. Hindi man nagtagumpay ang ngutin sa Cavite. Pero ngayon, mukhang may pag-asa tayo dito. Kuya, mabuti naman po't nagkita na tayo. Teka lang. May parating na mga kawal. Ihanda mga armas. Mga kababayan, ang laban na ito ay hindi pa katapusan, kundi ang simula pa lamang. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mga kababayan, sugod! Desodon los Filipinos! Atake! Viva España! Gusto lang!
Umayos ka! Kuya ko to! Marcelo! Ito! Gising! Matatalo na tayo! Nasaan ang iba? Gising, kuya! Iba! Gising, kuya! Iba! Kuya! Kuya! Huwag kang susuko, kuya! Kuya! Huwag kang susuko, kuya! Marcelo, matagal na ako nakipaglaban para sa bansang to. Hindi, matatapos din tong laban na to. Marami ang po ng mga Espanyol. Hindi mananalo ang katipunan. Umalis ka na at inuman na ako. Marami na magagawa. Hindi, sabay tayo dito nga alis, kuya. Huwag ka na makulit. Hindi mo lang ang piling mo. Para sa'yo. Para sa Pilipinas. Umatras na muna mga kawal! Masyado na silang marami! Binibining Agoncillo. Binibining Agoncillo. Sino sila? Magandang araw, Binibining Agoncillo. May pinadala pong gamit si Ginoong Emilio Aguinaldo at Liham. Maraming salamat sa paghatid. Binibining Agoncillo. Ano kayang laman ng sulat at gamit na pinadala ni Ginoong Emilio Aguinaldo? Ano nga bang ipinadalang gamit ni Ginoong Emilio Aguinaldo? Maraming salamat, Binibining Agoncillo. Ang inang bayan ay bumagsak ng bahagya sa kamay ng mapangapi. Subalit, tuloy pa rin ang laban na ilan sa atin para sa kalayaan. Hinahangad ng inang bayan ang tulong ninyo, mga binibini. Upang maihabi ang bandila ng ating kasarinlan. Pula, bughaw, puti at dilaw. Kagitingan, kalayaan, kapatiran, at kaliwanagan. Nasa inyong husay sa paghabi ang sisimbolo sa nagtagpi-tagping pagkakaisa ng ating kababayan. Maraming salamat sa inyong mga binibini. Naway ipagkaloob sa inyo na may kapal ang lahat. Lubos na gumagalang, Emilio Aguinaldo. Puting tatsulok para sa katipunan na nagudyok sa nakararami ng revolusyon. Luzon, Visayas, Mindanao ang tatlong bituin. Ang araw na sumasagisag sa 8 probinsya na nakipaglaban sa Espanya: Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna at Batangas.
pinagsama-samang layunin at kagustuhan ng kalayaan ng ating mga kababayan. Bughaw para sa kalayaan, puti para sa kapayapaan, at pula para sa kagitingan ng ating kababayan. Ang pagsiklab ng bagong pagkakakilanlan sa ikalimang araw. Uno! Ito na ba ang wakas? Marahil ang aking buhay ay dadalhin ng bala ng isang dayuhan. Ngunit ang aking mga salita, ang aking mga pangarap ay mananatili. Inang bayan, paumanhin. Hindi ko nakita ang liwayway ng kalayaan na aking hinagad para sa iyo. Consumatomos. Pangarap ko na balang araw, lahat kayo ay magising. Bawat Pilipino ay tumindig at masabing ang aming bayan, ang aming mahal sa buhay ay malaya. Hindi ko na ninais ang karahasan. Ngunit kung ito ang inyong pipiliin, gawin ito ng may dangal at layunin, hindi galit kundi purong pagmamahal sa bayan. Sa aking huling hiling, mga sinulat ko sana'y huwag limutin, sapagkat ito ang tinig ng ating atikain. At kung ako man ay mamatay ngayon, namatay ako bilang anak ng Pilipinas na nagmamahal at handang mag-alay ng buhay para dito. Paalam, inang bayan. Paalam, mga kapatid. Paalam, kalayaan, naway ikay makita pang muli. Sa Diyos ako'y umaasa at sa inyo na ang diwa ko ay magpatuloy. Ano ba ang halaga ng buhay kung natatapos ito sa dugo't kamatayan? Rizal, Kuya. Aking kapatid at tinuturing na kapatid. Isang matalik na kaibigan. Sa bawat salitang isinusulat nyo, sa bawat pangarap na isinasakripisyo mo, bakit tila ang tanging sagot sa ating adhikain ay ang sariling pagpanaw, ang sariling pagsasakripisyo? Kung ito ang landas ng revolusyon, kung ang kasagutan ay laging dugo, ano ang silbi ng buhay? Ano ang saysay ng mga panaginip natin kung palagi nagtatapos sa kamatayan? Kayo ang nagturo sa akin ng kalagahan ng karunungan, ng wagas na pagmamahal sa bayan. Sino ang susunod sa mga yapak nyo? Ilang buhay pa ang kailangang ialay bago nila maunawaan ang kalayaan ay hindi dapat binabayaran ng dugo. Aking mga kapatid, naiiwan kami dito. Nagtatanong, naghahanap ng sagot. Naway ang inyong sakripisyo ay maging huli na. Ngunit kung hindi pa rin nila marinig ang sigaw ng inyong mga sakripisyo, ano pa ang saysay nito? Naway Diyos na ang bahalang gumabay sa bansang pinaglaban. At sa mga sakripisyong inilaan ng mga bayan ng bansa, nabuhay ang apoy sa mga puso ng mga Pilipino para lumaban. Para bigyang hustisya ang mga kasakamang ginawa ng mananakop sa bansa at pausbungin ang kalayaang tinatamasa. Nabuhay ang bansang malaya, nabuhay ang bansang Pilipinas. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkukuha